Sa sobrang dami ng problema na dumating sa buhay ko, nakalimutan ko kung ano ba dapat ang unahin. Nawalan ako ng enerhiya, hindi na ako nakakapag-focus sa mga dapat kong gawin. Sa isang iglap lang, biglang nawala yung dating ako na mas masayahin, maraming ideas na gustong i-share. Yung hindi mo alam kung saan ka hihingi ng tulong, ng suporta, kung paano mo lulutasin yung mga problema na kailangan mong lutasin ng ikaw lang ang nakakaalam. Sabihin mo man ito sa iba, alam mo sa sarili mo na wala naman talagang mangyayari, wala naman talagang mababago. At diyan na papasok ang stress, depression, yung parang wala na lubog ka na, hindi ka na makahinga ng maayos, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung sinong kakausapin mo o maiintindihan ka ba nila. Pero nga kanina, habang ako'y nakahiga at napakalalim ng aking mga iniisip, bigla na lang nag-pop out sa cellphone ko yung app na yung Bible. Meron kasi akong app na ganun na binabasa ko every night. Sometimes kung mayroon pang time na magbasa nito. Tsaka nag-set up din kasi ako na every time or every night, every morning, merong magpa-pop up dyan sa cellphone ko to remind me na. So, ang ginawa ko, pinindot ko yung app, tapos dinala ako doon sa prayer for tonight. And then, binasa ko yung prayer, yung gospel for tonight. And then, doon talaga ako na-touch sa gospel ngayong gabi. Kasi nagpapaalala ito na anumang dami ng problema na ating dinadaanan o nararanasan ngayon, wag na wag po nating kakalimutan na unahin ang Panginoon. Ang lahat-lahat ng ating mga pangangailangan, pagkain o ano pa man yan, pangalawa na lang po yan na susunod, basta ang uunahin natin ay ang Panginoong Diyos. Sobrang luha ang lumabas sa aking mga mata dahil po hindi sa lungkot, at ito po ay dahil sa pasasalamat. Hindi niya po ako iniwan sa oras ng aking kalungkutan dahil sa napakarami kong problema. Pagkatapos kong mabasa yung verse na yon, sobra-sobra ang tinik na natanggal sa puso ko dahil lang doon naging maayos ang aking pagginhawa na parang ang laki-laki talaga ng tulong sa akin ng salita ng Diyos ngayong gabi. Kahit nga ngayon na nagre-record ako, nagiging emotional pa rin ako kasi ang saya-saya talaga ng puso ko ngayong gabi. Kaya ikaw, kung umabot ka dito hanggang dulo, maraming salamat sa panonood mo at pakikinig mo storya ng buhay ko ngayong gabi. At isa lang masasabi ko sa iyo, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, ilapit mo yan sa Panginoon. Sa Kanya mo lang kasi mahahanap ang lahat ng kasagutan dyan sa mga tanong mo ngayon. Sana na-inspire ko po kayong lahat, and thank you for watching. Bye!